Yes. That is what we are working on, and that is what we are pushing for with our senators that are allied with the political party of President Duterte. Discuss ways where we can improve on the election. Yes, sir. We also know of that. There is some sort of foreign interference and influence in Philippine government and political affairs. And yes, as I said, we're discussing with senators, particularly Senator Amy Marcos, on how we can make sure that election results are credible. And we want to start it with the BARM elections, which are upcoming this year. Daw ma'am, di ko kadungog ma'am. Yes, election. BARM po tayo. Puro tayo. Yes. Filipinos living abroad can do overseas absentee voting through the Philippine Embassy. Ay, guwapa yan! Guwapa! Kunya na yan, guwapa ma'am. Kapanginaw sa kong sakuha mo naman. Ako binhi para magkuan ba, magtrabaho. Kunya na guwapa. But you know, may I just say, kagwapo ang skin ang bugnaw. Ang maganda ng kutis, ang malamig na klima. Na, alam mo ma'am, noong isang araw naglalakad ako, sobrang lamig niya, di ba? Gumaganda yung kutis mo kasi nagsasarado yung pores mo. Tapos naisip ko, sana ganito sa Pilipinas, no? Malamig sa mukha, malamig sa leeg, pero hindi malamig sa likod, hindi malamig sa lower back, hindi malamig sa tuhod. Di ba ma'am? Dito lang yung lamig ba? Sa Pilipinas, dyan lang. Pag naglalakad ka, pero dito sa baba, kung saan masakit pag malamig, wala. Para maganda ang kutis lagi ng Pilipina. Hindi yung konting ano lang, konting init lang, meron na kaagad breakout, meron na kaagad. Lali ma'am. Pwede ang bugnaw diri lang, anak. Yung malamig dito lang. Dito, dyan malamig. Pero dito sa baba, wala nang lamig. Kasi ma'am, sa totoo lang ma'am, gusto ko na talaga mag-jacket. Pero dahil nagtatrabaho ako ma'am, kailangan ko mag-uniform. Asan? His influence in my life. Unang-una, education. You know, when we talk about tiger moms, Asian tiger moms, where they demand academic excellence from their children. In my family, it was a tiger dad, not a tiger mom. Nasabi ko sa inyo, sa sobrang bait talaga ng nanay ko, kahit gusto mo maging bulaklak, sasabihin niya sa'yo, go ahead, become a flower. Ganyan, yung nanay ko. Pero yung tatay ko talaga was really, I would say terrible in terms of driving the importance of education into my head. Really. Because ang sinasabi lang niya sa akin noon, hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor. Dalawa lang ang binigay niya na choices sa akin. Swerte na nga kayo, yung mga nanay nyo, sinabi lang sa inyo nurse eh. So 4 na taon lang yun. Sa akin talaga, ang demand sa akin, abogado o doktor. So 8 taon yun. Ganun siya sa akin nung ako ay lumalaki. So ako din, wala din, pakiramdam ko rin,
nung ako ay lumalaki at nag-aaral, wala din talaga akong choice. Maging abogado o maging doktor o hindi ka makakauwi sa bahay ng mga magulang mo. And therefore, wala kang libreng kuryente at tubig. Ganon yung pakiramdam ko. So, nagsimula ako sa med school and then I ended up sa law school and became a lawyer. And yun. Ang nakita ko na nagbago yung tatay ko sa paningin niya sa akin. The moment na nalaman niya na abogado na yung anak niya. Because apparently, sa mga more sa male lawyers, they find pride and honor kapag meron silang anak na abogado din, kahit isa man lang. And I think ganun din sa doctors. I do not know, but I think ganun din sa mga doktor. Kaya, wala nang ibang paulit-ulit na sinabi sa akin, tatay ko, kailangan mo maging doktor o kailangan mo maging abogado. So it was a childhood with a tiger dad, not an Asian tiger dad, not an Asian tiger mom. Ang pangalawa pong natutunan ko at paulit-ulit na sinabi sa akin ni Pangulong Duterte, sabi niya, you make your own history in this world. So therefore, sa lahat ng desisyon mo, ay hindi ka pwede magturo ng ibang tao sa mga maling nagawa mo sa buhay mo. Kaya ma'am, balik tayo sa iyo, nagpapatawad ako, ma'am, hindi ko kasi alam na sa BBM, hindi ko sinasabi naman, nakasalanan mo at binata mo sa BBM, hindi ko alam ma'am, talaga totoo, hindi ko rin alam talaga. Na, ang akala ko kasi, ang buong akala ko ma'am, dahil, syempre di ba, we had that dark past in our country. And the principal figure of that was Marcos Sr. So I was thinking that he would want a legacy that is better than what we had before. So, unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend since 2012. BBM I met in 2015. Before the 2020. Yes, ma'am, 2020. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, yes. And as PRD said, you make your own history in this world, and I apologize for that decision to run with Bongbong Marcos. Asa man taga Siquijor din eh? No, lagi mo ang kun mo. Na! Nandun na. Ma'am, budat-buduting. So that is the second influence. That is that you make your own history in this world. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ito ng tatay ko, kasalanan ito ng nanay ko, kasalanan ito ng asawa ko, ng boyfriend ko, kasalanan ito ng boss ko. Kasalanan, hindi. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, you make your own history.
So you have to own up to all